Pero isang selda lang ang laman nito. Binabantayan din ito ng 100,000 gwardya araw at gabi at ang tanging pakay lang nila ay bantayan ang isang 20 anyos na bilanggo na gaya ko. Kahit baon na sa mga buto ko ang mga tanikalang panggapi ng dragon, hindi pa rin makaramdam ng kampante ang warden na lumalapit sa akin. Dahil ako ang war god na pumatay sa libo-libong malakas na tao mula sa iba't ibang bansa, 3 na ang nakalilipas hanggang sa wala nang natirang matapang sa kanila. Pero sa gitna ng matinding laban ng iyon ay nalasan ako ng isang pambihirang gayuma, kaya nawala ako sa sarili at nagawa kong pagsamantalahan ang kaisa-isang babaeng war god ng Dragon Country. Dahil doon ay nawala ang lahat ng lakas niya at naging inutil na lang, kaya ako na sanay pumatay ay nakaramdam ng matinding pagsisisi. Kusa akong nagpasukos sa mga matatanda ng Dragon Country para pagbayaran ang kasalanan ko at doon nagsimula ang madilim kong buhay sa loob ng kulungan. Ang tanging oras lang na nakakalabas ako ay kapag may kinakaharap na kalaban ng bansa na hindi na kayang talunin ng kahit sino. At ngayon ang ika-6 na beses na pansamantala akong pinalaya matapos tanggalin ng warden ang isang tanikala sa katawan ko. Inilabas niya ako at sinabing ang pamilya Lin na pang-10 sa pinakamayaman dito sa Yang City ay kailangan ng tulong ko. Sabi nila ay may gusto silang ipakumpuni sa akin at kapag natapos ko ito ay may malaking pabuya silang ibibigay. Malakas ba ang taong iyon? Hindi ko alam. Ang sabi lang ng pamilya Lin ay masyadong matapang ang taong iyon at hindi sapat ang salitang 5-star para ilarawan ang pagiging delikado niya. Kumunat ang noo ko at medyo nainteresado, kaya dinala agad ako ng warden sa mansion ng mga Lin. Sa oras na iyon ay tipon-tipon ng buong pamilya Lin, pero wala silang bakas ng takot na parang may hinaharap na malakas na kalaban. Sa halip ay puno ng puot ang mga tingin nila sa isang kulungang bakal kung saan may isang babaeng sugatan at lupaypay ang nakakulong. Nakadapa siya roon at wala nang natitirang lakas, kaya biglang sumama ang loob ko sa nakita ko. Nasaan ang taong dapat kong harapin, tanong ko bago lumapit ang isang lalaking nasa katanghalian ng edad. Ikaw ba ang pinakamalakas na galing sa Kunlong Prison? Ayan siya sa loob ng hawla. Gusto kong pahirapan mo siya sa pinakamalupit na paraan para malaman niya na mas masawal pa sa kamatayan ang mabuhay. Naging malamig ang tingin ko sa narinig ko. Ito ba ang sinasabi ninyong delikadong tao na higit pa sa 5-star level? Ang babaeng ito lang pala ang tinutukoy ninyo dahil lang sa tinanggihan niya ang anak ko. At nagawa pa niyang sipaing maigi ang pagkalalaki ng anak ko, kaya mas matapang pa siya sa mga 5-star na kriminal. Gusto kong maranasan niya ang impyerno at kung magagawa mo iyan ng maayos ay hindi ka lulugiin ng pamilya Lin. Sa isang salita ko lang ay kaya kitang palayain, kaya napataas ang kilay ko sa narinig ko. Sa totoo lang ay matagal na akong pwedeng lumaya kung gusto ko, ayaw ko lang talaga. Marahan akong lumapit sa hawla para tignan kung anong klaseng babae ang naglakas loob na banggain ang mga Lin. Pero paglapit ko pa lang ay may mga kamay na puno ng dugo ang humawak sa paa ko. Parang awa mo na pakiusap, huwag mo akong patayin. Akmang hahakbang ako palayo nang bigla kong mapagtanto na pamilyar ang boses na iyon. Yumuko ako para tignan ang babae at biglang nanigas ang buong katawan ko dahil si Lipijo ito. Hinding-hindi ko makakalimutan ng babaeng ito dahil siya ang kaisa-isang babaeng war god, 3 taon na ang nakalipas. Pero dahil sa kawalan ko ng kontrol noon ay nawala ang lahat ng lakas niya. Pero ano ba ang nangyari sa kanya sa loob ng 3 taon? Bakit ang isang dating war god ay naging ganito kahabag-habag? Pakiusap, huwag mo akong patayin. Lumuhad pa si Lipijo at nagmakaawa sa akin dahil talagang sagad na ang paghihirap niya. Pagkakita nito ay tumawa ang pinuno ng pamilya Lin at sinabing, Lipijo, akala mo ba ay makakatakas ka pa? Umiling si Lipijo na parang bata at lumuhad sa harap ni Lin Cheng. Hindi na ako tatakas, nasaan ang anak ko? Parang awa mo na pakawalan mo ang anak ko, 2 taong gulang pa lang siya. Noong tinanggihan mo at sinaktan ang anak ko, bakit hindi mo naisip na may anak ka palang idadamay sa gulo? Nagmakaawa rin sa iyo ang anak kong si Lin Fenglio, pero tinuluyan mo pa rin ang pagkalalaki niya. Ang taong iyan ay galing sa Kunlong Prison at siya ang pinakamabangis at pinakamalupit sa mundong ito. Inilabas siya para lang pahirapan ka o baka pati na rin ang batang si Xiao Kao. Huwag ninyong gagawin iyan kapag may ginawa kayo kay Xiao Kao. Hinding-hindi kayo mapapatawad ng pamilya Li kung dati iyon ang usapan. Kahit 10 beses pang lumakas ang loob naming mga Lin ay hindi namin magagawang galawin ka, Lipijo, pero mula nang mapahiya ka. Binagsak na kayo ng pamilya Zhang ng gusto, kaya paano ka pa mapoprotektahan ng pamilya Li na itinuturing kang kahihiyan? At kung talagang mahalaga ka sa kanila, hindi ka sana namumulot ng basura noong 10 buwan kang buntis para lang mabuhay. Tumingala si Lipijo nang may matinding kawalan ng pag-asa. Nanlalabo ang kanyang mga mata sa luha at bigla siyang sumigaw ng pagkalakas-lakas. Huwag ninyong sasaktan si Xiao Kao kapag ginalaw ninyo ang anak ko. Hindi kayo mapapatawad ng tatay niya dahil dito ay medyo natakot ang mga taga-pamilya Lin. Ang taong kayang magpabagsak sa isang hari ng digmaan ng ganito ay siguradong isang napakalupit na tao. Mabilis na tumango si Lipijo. Tama siya nga, siya ay isang demonyong pumapatay ng walang kurap. Siguro wala siyang pakialam kung ako ang sasaktan ninyo, pero kapag nalaman niyang ginalaw ninyo ang anak niya, papatayin niya kayong lahat. Bakas ang kaba sa mga mata ni Lin Cheng. Pero agad din siyang kumalma, 3 taon na ang lumipas, siguro ay matagal na siyang patay. At kung magpakita man siya, siguradong liligpisin siya ng pamilya Zhang. Mula sa kabisera ang mga salita ni Lin Cheng ang tuluyang sumairas sa huling pag-asa ni Lipijo. Isa kang demonyo, pinagsamantalahan mo ako, 3 taon na ang nakakaraan.
Nasaan ka na ngayon? Parang awa mo na magpakita ka at iligtas mo si Xiao Kao. 2 taong gulang na siya, marunong na siyang tumawag ng mama at papa, palagi niyang itinatanong kung nasaan ang papa niya. At sa sandaling ito namamanhid ang buong katawan ko at tila tumigil ang mundo ko. Ako si Chen Wudi ay may anak na ako na isang demonyo. Isang hari ng kadiliman na tinatawag ng marami na itim na dragon ng impyerno. Ang isang tulad ko ba ay karapat-dapat na magkaroon ng asawa at anak? Pero sa sandaling ito, ang mga salita ni Li Pijo ang tuluyang nagtunaw sa yelo sa puso ko at napatalon ang buong pagkatao ko. Bigla kong niyakap ng mahigpit si Li Pijo. Narito na ako. Nagbalik na si Chen Wudi nang gatag ang buong katawan ni Li Pijo. Ang boses at presensyang iyon ang nagpaalala sa kanya kung sino ako. Dapat sana ay kamuhian niya ako. Pero dahil sa hirap ng buhay sa nakalipas na mga taon, nawala na ang galit niya. Parang awa mo na iligtas mo si Xiao Kao. Huwag kang mag-alala, narito na ako. Walang sino man sa mundong ito ang makakasakit kay Xiao Kao nang makita ng pinuno ng pamilya Lin na magkakilala pala kami ni Li Pijo. Nagdilim ang mukha niya. Ano ang nangyayari dito? Pero bigla akong tumingala at nagpakawala ng isang nakakangilabot na sigaw. Ang mga kid nang nakagapo sa akin ay sabay-sabay na naputol. Ininsulto ng pamilya Lin ang asawa at anak ko. Ngayong araw na ito maghahasik ako ng kamatayan. Gagawin kong impyerno ang buong pamilya Lin. Ang lahat sa loob ng mansyon ng mga Lin ay nangangatog sa tindi ng aking ora ng pagpatay. Lalo na si Lin Cheng na gulat na nakatingin sa akin. Anong balak mong gawin? 20 taon akong naghari sa kanluran, hindi ko na mabilang kung ilan na ang namatay sa mga kamay ko. Ang pamilya ninyo ay parang langgam lang na kaya kong tapakan at durugin. Pinipilit ni Lin Cheng na itago ang takot at tumingin sa akin. Hindi basta-basta mapapabagsak ang pamilya Lin kung luluhod ka at hihingi ng tawad. Baka palayain pa kita kung hindi dito na kayong tatlo mamamatay. Matapos marinig ang sinabi ni Lin Cheng, bigla akong napatawa. Pagkatapos ay tumingin ako sa warden na kanina pa mapatla ang mukha. Sabi niya hindi ko raw kayang durugin ang pamilya Lin. Sa tingin mo ba totoo iyon? Parang sisibog ang ulo ng warden sa takot at muntik na siyang himatayin. Huwag na nating pag-usapan ng maliit na pamilya Lin dito. Kahit pa ang pinakamalalakas na pamilya sa kabisera ay hindi sapat para pigilan ang galit ng dating hari ng kadiliman na ito. Pinuno ng pamilya Lin, totoo bang kinuha ninyo ang anak niya? Pakawalan ninyo na siya agad kung hindi ay siguradong may malagim na mangyayari. Namumula sa galit ang mga mata ni Lin Cheng, hindi na niya pinapakinggan ang payo ng warden. Noong niyakap niya ang babaeng ito, isa na siyang patay na tao. Iparating ng utos ko ipatawag ang dakilang Zusha ng pamilyang Lin. Pamunuan ang 70 general ng Zusha at ang 3,000 Zusha. Mga gwardya, gusto kong makita ngayon kung paano niya wawasakin ang aking pamilyang Lin. Huwag nang sabihin ang 3,000 gwardyang Zusha. Kahit 30,000 pa sila, kayang-kaya ko silang patayin na parang aso. Ako si Chen Wudi. Namumula sa galit ang mga mata ni Lin Cheng at nagngangalit ang kanyang mga kamao. Sa sandaling iyon, isang boses na parang kulog ang umalingaw-ngaw. Ako ang commander ng mga gwardyang Zusha. Narito si Kisha. Sino ang mangangahas na gumawa ng gulo sa teritoryo ng mga Lin? Pagkatapos ay nakita ang isang lalaking may nakakatakot na aura ng kamatayan na palapit. Sa likod niya ay sumusunod ang 1,000 general ng Zusha na may nakakatakot na presensya. Nayanig ng malakas ang lupa. Agad na umalingaw-ngaw ang isang nakakatakot na sigaw. Ako ang commander ng mga gwardyang Zusha. Narito si Pajan. Sino ang mangangahas na gumawa ng gulo? Ako ang commander ng mga gwardyang Zusha. Si Tan Lang ay dumating na. Sino ang mangangahas na gumawa ng gulo? Ang pagdating ng 3,000 Zusha. Nagbigay ito ng matinding lakas kay Lin Cheng. Chen Wudi, narito na ang aking 3,000 Zusha. Paano mo gustong mamatay? Nanginginig ang katawan ni Li Pijo. Lalong nanlamig ang kanyang katawan. Hindi ko akalain na sabay-sabay tayong mamamatay na 3. Hindi tayo mamamatay. 3 taon na ang nakalipas, hindi ako namatay. Mula ngayon wala nang sino man sa mundong ito ang makakapatay sa akin. Pagkatapos ay humakbang ako papalapit kay Lin Cheng. Ang kanyang presensya ay parang bahaghari. Kulang na kulang pa ang 3,000. Tawagin mo lahat ng koneksyon at tauhan mo ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ibig sabihin ng ilog ng dugo. Sige, dahil ito na ang huli mong hiling, pagbibigyan kita. Pagkatapos magsalita, nagsimula siyang tumawag sa telepono. Maya-maya lang isang convoy ng mga sasakyan ang dumating. Daan-daang lalaking nakaitim ang sabay-sabay na lumabas. Nandito ang pamilyang Zhao para tulungan ang pamilyang Lin. Dumating na rin ang pamilyang Ma. Sino mang gumalaw sa pamilyang Lin ay parang ginalaw na rin ang pamilyang Ma. Sunod-sunod na dumating ang mga kinatatakutan. Dumating ang mga bigating tao ng lungsod ng Yang. Sumiklab ang galit ni Lin Cheng. Sumigaw siya sa akin, 5,000 tao ay sapat na para durugin ka hanggang sa maging abo. Ngayon ang anak mo na lang ang hinihintay para magkasama-sama na kayong 3 sa kabilang buhay. Ngayon ang anak mo na lang ang hinihintay para magkasama-sama na kayong 3 sa kabilang buhay. Kalang biglang may narinig na tunog. Nakita ang ilang tauhan ng pamilyang Lin na hinihila ang isang bakal na hawla papalapit sa lahat. Tumingin ang lahat. Sa loob ng hawla ay may isang maruming batang babae na walang tigil sa paggulong at pag-iyak. Biglang itinuro ni Li Pijo na nasa bisig ni Chen Wudi ang hawla. Hawakan mo si Xiao Kao at panoorin mo kung paano ko wawasakin ang pamilyang Lin. Tulala lang na nakatingin si Li Pijo kay Chen Wudi. Mahinang nagtanong si Xiao Kao sa kanyang kondongan, Mama, anong gagawin ni Papa?
Hindi nagsalita si Lee Piju, marahan lang niyang tinaakpan ang paningin ng bata. Dahan-daang tumayo si Chen Wudi na